Good afternoon po mga kababayan man sir. This is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is August 27, 2026 at tayo ngayon pupunta dyan sa may Lopez Drive, corner ng Hidalgo Drive, Poblacion, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Cityland, Pasong Tamo Towers, Chino Roses Avenue po yan, Rio del Pilar, Bangkal, Makati. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po nang marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan. Good morning po. Ay, good afternoon. Good afternoon po, Manila. In 30 meters, turn left at the traffic light. Pero itong sabi niya, sa logic siya, pero depende raw sa konteksto. Mukhang naging magulo. Hindi malinaw sa public kung ano yung gustong sabihin po ni Senator Padilla. The fact na siya po ay merong abogado, meron po siya mga researchers, meron po siya mga staff at mga tauhan na pwede pong kumalugog na mga informasyon. So, sana raw ay may paglilinaw kay Senator Padilla kung anong gusto niyang puntuin doon, na okay lang maggamit ng alias kung ikaw ay In 100 meters, make a slight right. Then in 50 meters, make a slight may right. koneksyon sa pera, pagtanakaw, pagtatago, korupsyon. So, ang malinaw dito, nagkaroon pa ng kalikuhan sa mga kabataan. Baka sabihin ng bata ko, hindi pala ako pag-post name ako tapos pasok ako sa bahay ng kapitbahay natin. Ganon. So, yung Make a slight right onto Estrella Street. nagkaroon ng ng nalilito yung mga nakikinig. Diba? Tama nga pala, Pinoy pala may post name. So, alamin nga natin kung bakit siya In 200 meters, merge left ito ay onto sakulit EDSA. sa ganitong mga kaso, okay? So, pinatutuhanan ni Prof na yes, kasi dati may gera at meron tayong mga katipunero, meron tayong mga lumalaban sa mapanakop. Ngayon wala namang gera. Oo. So, may passion naman daw po, wala siyang masabi sa passion ni Dr. Padilla sa kasaysayan, no? Pero wag daw gagamitin yun. Din punto niya wag mong gagamitin yung passion mo sa kasaysayan at gagamitin mo sa isang trial. Kasi magkukos ka ng kalituhan sa public. Para lang idepensa mo na okay lang itong mga aliases na to at nabigyan sila ng pera mula sa confidential fund pero hindi sila pwedeng iharap kung totoo ba talaga yung mga pangalan na yun, no? Kasi yung mga aliases nila Ninoy, positive naman na siya si Ninoy. Si Jose Rizal may alias pero siya si Jose Rizal. Talaga makikita mong siya yun. Pero itong iba sa confidential fund na usapin, di ba question namin totoong tao ba ito o hindi? O talagang alias lang? So saan na kung may passion naman? Sabi niya, si Senator nakikita natin may passion siya sa kasaysayan, maganda yung mga sinasabi niya. Kaya every time na nagsasalita siya, makikita mo yung passion niya sa history. Pero huwag mong gagamitin yung iyong pagre-research sa kasaysayan In sa 90 trial meters, o hindi merge sa left. trial. Para lang maipakita mo na tama itong confidential fund na pinagdalhan, gagamitin mo yung kasaysayan. So sabi ng isang historian, mukhang yun po ay hindi tama at magkukos ng kalituhan sa public at sa ating mga kabataan. CXL, Pulso ng Metro! Paligando po yung ating tanong kung kayo po ang ating tatanungin. Ano po ang sayo ninyo sa pagkukumpara ni Senator Robin Hood Padilla sa paggamit ng mga aliases noong panahon po ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani at sa usapin po ng confidential fund. 0961-630-710 CXL Abo lamang po natin yung ilang pa sa mga balita. Nakikipagdialogo ang mga pribadong ospital sa ating bansa sa pamahalaan sa panawagan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan ang mga private hospital na nagbibigay ng
Zero Balance Billing Program. Sa ilalim nito, wala nang babayaran ang sino mang pasyente sa basic ward tulad ng medical services, gamot at doctor's fee. Para sa ilang piling private hospital, ang Ano ba PhilHealth yung ang driver yan? sasagot ng gastos. Sa panayam ng DCXL, sinabi ni Private Hospitals Association of the Philippines, Dr. Jose Di Grano, may nakalaan na 10% na authorized bed capacity sa Natura programa. Pero pinapalinaw nila sa pamahalaan kung sino ang sasagot sa gastos. Nga naman. Hindi naman kasi pwedeng Continue on hindi mo EDSA bayaran yung for 2 private kilometers. hospital. May mga ano yan, may mga gastusin din, may mga staff. So, sino raw yung gagastos? Sino ang babayad sa gastos? Partikular ng ilang pasyenteng lumagpas na sa tinatla ng basic accommodation. Kasabay nito panukala ng grupo na isa-ilalim rin sa zero balance billing ang mga LGU hospital tulad ng ginawa na ng mga DOH hospital sa bansa. Mga kasama i-like, i-share at mag-subscribe sa aming mga social media accounts sa Facebook, YouTube, Twitter at TikTok. Hanapin lamang kung DCXL noon. Oras sa Tax 330. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Keep left Manufacturing and continue Corporation, straight. ISO certified world-class quality. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag pagpabayang kaibigan, mag-Sandan Fastgold na! Sandan Fastgold dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Sandan Fastgold na merong pareha, Mangostein, Malunggay, Spirulina at Garlic. Kaya mag-Sandan Fastgold na! Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine. Relief sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa matcha, chocolate, putik, diba? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggalang makapit, manikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. I am Dulce, your power singing teacher. Sa MX3 capsule, dito ako bilis. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang umitig sa sakit. Be MX-Ordinary with MX3. Icon Voices. One unforgettable night. The soundtrack of love as Claire Marlowe. I look into your eyes, so far away. And Rick Price. She's always on my mind. Sunshine till I close my eyes. Take the stage for a heartwarming evening of timeless hits. Happening on September 11th at Del Fisher Ballroom in Bacolod. September 13th at Grand Ballroom of Waterfront Hotel in Cebu City. And September 15th at the Theater at Solaire. Get your tickets today at Ticket World and at the Solaire box office. This event is brought to you by DMC Philippines and DCXL 5 Wide. There it is. Let's go up. We watch it. So sorry. Let's go up sa White Rose Papaya. White Papaya. Diet na divine para sa protein power times 0. Shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Ulit ang glow on. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by UCAN ISO certified world-class quality.
Sidebar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Charm Fabric Conditioner with Blue Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Mga kasama at mga idol, may ganap tayo sa August 28. Ngayong Biyernes na po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Tara sa Trade Hall Robinsons Novaliches para sa RMN 74th Anniversary. Hindi lang basta selebrasyon, servisyo, oportunidad, kalusugan at saya para sa lahat. May job opportunities dito at abroad. Libreng haircut, late birth registration para sa mga batang 17 years old pababa at iba't ibang medical and dental services. At syempre, live performance ni Myrus. Kasabang ating mga paboritong IFM DJs at DCXL News anchors and reporters. Hatid ng Robinsons Novaliches at Robinsons Falls Lingkod Pinoy. Katuwang ang RMN Foundation, RMN Marketing and Media Ventures. Kasama ang Quezon City Local Government, Quezon City Preso, Quezon City Field Office, Quezon City Councilor Joseph Joe Visaya, Quezon City Health Department District 5, at Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium. At maraming salamat sa ating mga sponsors: Virginia Foods, Maynila Water Services, Manila Water, AMC Audio and Lights, CETI Clothing, Winzilla Philippines, at Avoides Power. DCXL 558 DCXL Pulso ng Metro. Luzon, Visayas at Mindanao, maulan hapon ho dito sa Metro Manila. Sa ating tanong, puntahan ho natin ano po ang say ho ninyo sa pagkukumpara. No, pagkukumpara. Si Senador Robin Hood Padilla sa paggamit po ng mga aliases noong panahon po ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani. Ano po? At yung mga aliases na ginamit naman sa confidential fund. 0961-630-710. Pero grabe, napaka-viral mo sa pinaido. Ano? Pag binuksan mo yung social media mo, yung mga pages, lahat, ito yung tinatalakay. Pero in fairness, kapag boring ang pagdinig sa impeachment trial, tayuan lang ho ng isang Robin Hood Padilla yan, nagubuhay. Pansin niyo ba yan? Napansin ko lang, di ba? Halos walang maulat, halos walang makinig, di ba? Pag tumatayo, talagang, ako naman yung ano ko, yung napapansin ko kay Isen, pag nagtanong siya, parang nuklo ka ng ano, no? Ang angas, tumangon, magtanong yan, angas. Di ba? Talaga ba? Nakapag-research ang lolo mo, di ba? Hindi, di ba gano'n? May angas, di ba? Parang may alam. Hindi naman. Di alam naman din, di ba? Kamakabayan. Pagkaktanong talaga, at pag nagtatanong ka,
judges. Bawal na magkomento sa kaso. Diba? Sa social media. Bawal na pumunta sa social media tapos magkalat sa social media. Bawal na yun. At pangalawa, kayo po ay i-reprimand. Unang-una, reprimand. Pangalawa po, sila po ay pagbabayari. Pwede po, 30,000 na naman yun ha. Okay, so bawal ka na magkomento ng tungkol sa kapwa mo abogado, tungkol sa merit ng kaso, Tulfo at saka Lacson, di ba? Kasi gumamit sila ng mga foul words. So, bawal kasi yun. Parang nag-name call ka, din yung mga pangit na salita. Si Senator Padilla, tingin ko na alpasan niya rin si Escudero kahapon. Kasi di ba sabi niya, ang pagtatanong ninyo dapat, yung may gusto kang malinawan, base sa magiging hatol mo sa impeachment Continue for trial. 700 meters, then turn Hindi right ka off dapat the route towards nagtatanong Manila. na paborang sa isang side na obvious na pinapaboran mo. Every time na nagsasalita si Senator Padilla, obvious mo na depensa talaga siya. But anyway, hindi naman nakakapagtaka yun. Kasi di ba sinabi na nga niya kahit siya'y sunugin ang buhay, mangangamoy Duterte siya. Galing na mo talaga sa kanya yun. So, sa atin lang, sino ba ang pwede makapagsabi sa kanya na baka pwede tone down yung tunay ng pagtatanong at I don't know kung ano yung term na siguro nagbabasa naman po kayo sa social media, di ba? Proud po ba kayo na ginagawa po kayong comic sa social media? Ginagawa kayong comic ng netizen sa mga balita sa TV, nako-komentaryon din kayo sa ganong inuulit nyo, di ba? Sabi ko nga, sino ang pwedeng makapagsabi sa kanya? Siyempre, hindi naman pwedeng sabihan niya ng mga binabayaran niya sa opisina niya. Sino nga para sabihan ako niya? Sino ba? Alam na ako, si Kaya. Hindi mo na pwede sabihan ng gano'n, diba? So, ang pwede magsabi sa kanya, yung kanyang pamilya. Pangalawa, kung may asawa, yung kanyang may bahay. Sabi ko nga sa inyo, magre-react yan kapag uuwi ng bahay yung anak at magsasabi na, Dad, mukhang nabubuli ako because of this statement. No? So, laging ganun eh. Tingin ko rin, si Senator Jean, baka naman po Jean, tapik ka rin. No? Tapikin mo rin na sandali, teka. Tingnan naman natin yung mga sarili natin kasi nagiging katawa-tawa tayo sa public. Hindi tayo binayaran ng publiko para hanggang dito lang yung abot ng ating kaalaman. Diba? Oy, naglabas ng statement din yung Liberal Party at yung ilang mga historian. No? Sinasabi nga nila, In hindi mo 200 pwedeng meters, turn right off the route halimbawa towards the Song yung Tarmac. naging kabayanihan ng ating mga tinuno para ho tayo maging malaya dito po sa Arriving in confidential 7 fund. minutes, 3:51 Kasi yung mga p.m. ninuno This natin na route may is toll. ilias ay kumpirmadong tao. Oo. Ang kini-question ngayon kung yung bang mga ASS na yun ay confirmed na mga tao. Pangalawa doon, yung mga ginastos po nila na damo, 100,000, gamot lang. O, di ba sabi ng isang senator, ano ba ito, may mga cancer, may mga diabetes, ba't mo ganito kamahal yung mga gamot? At bakit yung gamot ay nakalagay na sa confidential fund? Alam niyo, totoo lang, hindi naman inaakala ni Acosta, ni Ortonio, na aabot sa ganito yung kanilang pagiging loyal. Eh kung noon talaga yan, parang okay lang yan eh. Sa papel okay lang yan. Walang problema dyan, perma. Pero hindi na in-expect talaga na magkakaroon ng ganitong trial. Diba? Eh, tinan nyo kung titignan nyo mabuti. At sa kanila iikot eh. Kay Acosta tsaka sa kanila. Kasi kayo ang paperma ng paperma, kayo ang bigay ng bigay. Eh hindi nyo nakita kung ano talaga yung rule. Kasi nga tiwala. Tama yung sinasabi ng isang mababatas, diba? Naging Continue stabilan for ka. 900 Dahil sa iyong meters, pagtitiwala. then arriving at destination. Babalikan nun natin yan, Luzon, Visayas at Mindanao, Malacanang, walang nakikita problema sa patakaran sa paggamit ng confidential fund. Radyo Mansingo, Chanel, Salazar.
Wala nakikitang problema ang Malacanang sa ukiran ng patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence fund. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang panuntunan sa Joint Memorandum Circular 2015-01 at dapat lamang itong sundin naman sa paggamit ng pondo. Ito ang tugon ng palasyo sa planong pag-amyenda ng Commission on Audit sa rules ng CIS kasunod ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Castro, hindi ang patakaran ng problema kundi ang taong gumagamit ng pondo. Maaari anyang mapaikot ang rules kung may sadyang gustong manloko o lumabas sa itinagdag proseso. Kabila ang Office of the President sa mga tanggapang tumatanggap ng CIS mula sa national budget. Kasama ko sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Kasam Arlenen, EJSL 558. Samantala, PNP tiniyak na patatatagin ang science-driven policy para sa mas maaasahang serbisyo publiko. Radyoman Marjo Domingo. Nangako ang Philippine National Police na patatagin ito ang paggamit ng forensic science sa mga sinasagawang investigasyon para makapaghatid ng mas maasahang serbisyo sa publiko. Ang hakbang na ito ay kasunod ng modernisasyon ng morgue ng PNP Forensic Group at ang pagpapalawak ng sewerage treatment facility dito. Ang na-upgrade ng morgue ay mayroon na ngayong negative pressure system para kontrolin ang mga airborne contaminants, gayon din ang mga pinagandang freezer, itumitang x-ray at mga high-resolution na CCTV camera. Ayon kay PNP Chief General Jose Valencia Narcasis Jr., ang nasabing modernization ay magpapalakas sa kapasidad ng PNP sa pagsusulba sa mga krimen sa pamamagitan ng science, technology at maasahang forensic evidence na makakatulong sa mga investigador na malaman ang katotohanan at mapagtibay ang mga kaso. Kaugnay nito ay inatasan ni General Narcasis ang PNP Forensic Group na suriin ang mga pasilidad ng forensic sa mga regional offices para sa modernisasyon at nagbibigay suporta kagaya na lamang ng Cebu at Danao. Kasama mo sa Kampo Krame, Radyoman March Domingo sa Carmen, Izabal sa Carmen. CXL, Pulso ng Metro! Samantala mga kasama, tabayo kayo dahil si Senador Robin Padilla abay din. Maraw, ito na. Daming comments, di ba? Tapos may mga materials pa. Then, of course, hindi lang mga bashers, di ba? Mga historians, may mga sinasabi tungkol sa kanya. So, siya po ay dead malang sa mga bashers ng impeachment trial. Talaga ba? Radyo man sa Islo, Bata, Kote! Radyoman Lourdes, baliwala para kay Senator Robin Hood Padilla yung mga natatanggap na bashing o pagsulista sa kanya ng mga netizens sa social media dahil sa mga pagtatanong sa impeachment trial. Kaugnay na rito sa naging pagtatanong ni Padilla kay Attorney May Benegracio ng prosecution team tungkol sa paggamit ng Elias kung saan tinukoy niya maging ang mga Pilipinong bayani ay gumamit din noon ng iba't ibang aliases. May di Padilla, hindi naman mga netizens ang nambabash sa kanya kundi mga trolls. Katunayan, masaya paanya siya para sa mga trolls dahil pinagkakakitaan ng mga ito ang pambabash sa kanya. Hindi naman sinagot ni Padilla ang pagkukumpara niya sa paggamit ng alias sa mga bayani sa mga alias na nakalagda sa mga acknowledgement receipts na tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Padilla na lalabagin niya ang sub-judice rule at mahirap ng masampahan ng ethics complaint. Kasama mo sa Senado, Radyoman sa East, Conde Bata, Tatak RMN, XL 558. CXL, O, Desma ho Desma, si Senator Robin Padilla sa mga bashers. Desma ho siya sa mga sinasabi ko sa kanya, hindi lang po na mga sabi niya trolls. O, at least alam niyo kung anong trolls ka. Kaya alam si Senator kasi sabi ko nga, di ba, pwedeng tapikin ng pamilya, baka pwedeng kayo, ganito yung mga dapat mong gawin, mag-research. Pakilusin mo yung mga staff mo sa opisina para mabigyan ka ng tamang impormasyon at turuan ka kung paano ang tamang pagdebate ba or pagsasalita sa mga plenaries. Ano po? Pangalawa, pag yung asawa, wag puro life selling, ma'am. Tapikin mo rin kung meron kang mga kaya alam mo kaya nagaganyan, namimihasa. Kasi, support ba? ang YP, support to the max, diba? Anyway, okay. Bigyan daan ko yung mga mensahe ng
ating mga bashers. And then ang ating mga tagapakinig. Thank you. Ito Ma'am Lourdes, hindi lingid sa lahat na may kaugnayan ng mga Duterte sa mga NPA. Marahil na mantikaan ang mga nguso nila. Nako, si Joji Marshall. Thank you, Joji, alam naman natin si Senator Padilla, kahit sunugin daw siya, ito yung binabanggit ko kanina, di ba? Kahit sunugin daw siya, amoy Duterte pa rin. Siya pa ang nagtatanong sa abogada, wala sa kaswiran niyan, Senator na yan, mula kay 1944. Naalala ko tuloy yung anak ni Willie Revilla, may ba yun, di ba? Yung mga kasagsagan ng mga usapin kay Senator Padilla, sabi ng anak ni Willie Revilla, may nagpapasalamat talaga ako, hindi na natin tatay ko. Kaya naman din, magpasalamat talaga ako, hindi na natin yung tatay ko. Ay, nako, kaya si Acosta at Condorio, dala-dala pa rin mula Davao Municipal Office, mula Vice Mayor, to OVP. Ang VP dahil alam na paano ang pag-kupit sa pera, sabi ko ng texter to, kaya daming pera. Si Sarah mula Vice Mayor sa Davao at sama niya yung Pangulo. Oya, di ba tinanong kahapon at nung nakarang araw, saan ka galing, ma'am, sir? Sa sa City Hall of Davao. Diba? Tapos, from City Hall, di ba, nakaakyat sila sa Vice President's Office. So, tungo, pinakita po ng kabilang kampo na yung loyalty, ba, yung loyalty nila, kaya ako tiwala rin, no? Kaya ganito po yung mga isyong kinakaharap, especially kay Acosta. Sa totoo lang, hindi ako lawyer, pero yung mga sinabi niya, ako feel ko mas may ipit nga siya dun Oo. Tapos yung gumagamit pala ng funds, lumalabas na hindi pala under ng OVP. Yung pera ng bayan ginagamit ng hindi under ng isang opisina, di ba? Yun. Yung alias, ma'am, sa mga heroes, need talaga nila. Pero sabi yung ni Padilla, yung iba ay pahiwatig na need alias para hindi matukoy kung anong nakinabang sa confidential fund. Dahil maliwanag pa sa sinag ng araw na binulsa ang pera ng mga taga-OVP employee, ma'am. Higit kay Sarah, kaya nagpa-blank sila pagtanungin dahil nakinabang sila. Ayun. Kaya naman pag tinatanong yung mga witnesses, mga hostile witnesses, hindi malinaw yung sagot. May minsan ko siyang binanggit, hindi ko nasasabihin. Okay po, sige po. Dahil Sige po. sa tingin ng ating texter ay nakinabang sila. Ma'am Lourdes, pinapakita ni Robin Padilla ang kablank niya. Sayang ang pasahod ng taong bayan sa kanya. Lito ng utak Ayun. Sabi ni 3398. Kahit anong sabihin ho ninyo, hindi ho siya, hindi raw po siya affected. Sa mga bashers. Alam niyo, ano yan ang tawag po dyan ay defense mechanism. Wala akong tao hindi affected. Kaya pakita lang mo nilang mag-asawa na okay din sila, pero deep inside, hindi totoong hindi affected yan. Wala ko kayo. Good day, Ma'am Lourdes. Marami po tayong gera dito sa Pilipinas. Gera sa droga, sa korupsyon, at gera sa NPA. Si Joji Marshall. Pero di ba sabi ng Philippine National Police, 11 na lang yung NPA. Sa watanahon namin, diyan na lang ho sa, halimbawa, diyan na lang ho sa, halimbawa lang sa Manila, mga 11 na lang ho sila. Mga 11 na lang daw sila. Diyan na lang ho sa may, sa may Cavite, mga 50 na lang po sila. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin, di ba? Talaga. Thank you, ma'am, alam nyo, si Padilla, yan ay kakampi niya si Sarah, ma'am. Alam niya yan. Bakit isa pa si Padilla ay okay, hindi ko nababanggitin. Ma'am, si JR ng Pagkasinan, palagi po ako nakikinig sa inyo. Natatawa ako sa sinabi, ma'am, ni Padilla kahapon, hindi naman konektado sa pinag-uusapan ng confidential fund at intelligence fund. Kaya pinakita niya na ala siyang pinag-aralan talaga kasi yung tanong niya, nonsense. Ma'am Lourdes, parang elementary lang po ang natapos mula kay 9530. Sabi ho ng kanyang kasawang si Mrs. Mariel Padilla, siya po'y nagtapos ng criminology. Hindi po totoo at sa katunayan siya po ay nakagawa na ho ng batas sa loob ng Pilipinas.